napaluha ko. Naramdaman kita, Ma'am Amor, kasi syempre, ako'y anak ng isang teacher. And teacher ka ba? This video is for you. May kasama ako ngayon, isang teacher and very inspiring. And right now, gusto kong ipakilala sa inyo. Magpakilala ka naman, Ma'am Amorfina! Hi everyone, I'm Amorfina K. Udang, teacher in charge of Masjid Niog Elementary School, designated as teacher school head, pero ang salary is teacher 1 lang, walang promotion. Oh, pag teacher head ka pala, wala palang promotion yan, Ma'am Amor? Yes po, designated lang, pero yung salary wala. Ah, grabe no? Ang isang teacher head ay ang salary is the same. So, magkano pala ang salary bilang isang head teacher, Ma'am Amor? Designated ako as teacher in charge, pero yung salary ko as teacher 1 lang. 29 basic salary. Grabe, for ilang years ka na in service? I am 19 years in service. Magkano na ngayon ang net pay mo or take-home pay? 8K na lang. Paano mo pinagkakasya yung 8,000, Ma'am Amor, na kung baga sa isang teacher, syempre, may family ka naman. Opo. Your husband is? Wala pong trabaho yung husband ko. Ako lang po ang nagtatrabaho. At saka breadwinner ako po ng aking pamilya. Pag ikaw ay breadwinner sa isang family, parang ikaw lahat nagbibigay, you are a great provider. Hindi lang po sa mga anak, pati rin sa mga kapatid ko. Grabe no? Paano pagkakasyahin ang 8,000? Pero ilang anak mo ngayon? 4 ang anak ko, tapos may mga kapatid ako na pinapaaral ko. As in, for 8,000 net pay. Pero may mga racket ka naman o yun lang yung pinagkakasya mo? Rumarakit ako sa eskwelahan, nagbebenta din ako ng mga hotdogs, mga street food. Yun ang mga racket na ginagawa ko para mapagkasya ko yung mga kita ko. Kasi yung racket ko sa eskwelahan, yun ang mga ibinibigay kong baon sa mga anak ko. Sa 4 na anak mo? Yung panganay ko is mga grade 11. Tapos yung pangalawa is grade 9. Pangatlo is grade 8. At saka yung bunso is grade 4. So, magkano lahat kung baga yung net pay mo plus yung racket na ginagawa mo? Buuin natin lahat kung magkano yung lahat ang pera mo. Hindi ko na nako-compute kasi binibenta ko ngayong araw tapos bukas baon ng mga anak ko. Parang pinaikot-ikot ko lang ba yung mga kita ko sa isang araw? Nalulungkot ako pag Saturday and Sunday kasi wala akong kita. Walang baon mga anak ko. Pwede nga lang Monday to Sunday may pasok para may kita si Ma'am Amor. For 19 years, may loan ka ba? Sa unang sabak ko pa lang sa pagiging guro, doon na nag-start ang loan ko. Kasi single pa lang ako, breadwinner na ako ng pamilya ko. 4 yung mga kapatid ko na pinaaral ko ng college. Kaya doon ako nag-start na nag-loan. Kasi binabayaran ko yung eskwelahan, nagbabayad ako ng dormitory nila, yun lahat. Hanggang sa kapag-asawa ko, sagad pa din ako sa loan. Hindi ako nakaahon. Renew na lang ako sa loan ko. Pero ang loan no is makapag-renew ka for 4 years? Dati, 3 years yung loan namin. Hindi pa naabot ng 3 years. Nag-renew na naman ako. Saan mo ginamit yung loan mo? Sa pagpapaaral ng mga kapatid ko, wala akong nabili para sa sarili ko. Yung pangalawang loan ko, nag-invest ako ng business. Pero nalugi din. Negosyante ka pala. Iba na yung mindset mo kasi gusto mo nang magnegosyo. Ano yung realization mo? Bakit ka naghahanap ng opportunity, Ma'am Amor? Naghahanap talaga ako ng opportunity na para may ibang kita ba ako, hindi lang sa pagtuturo ko. Yung gusto ko talaga na may ibang kita ako para maiahon ko yung mga anak ko. Wala akong maipon sa pagtuturo. Hindi pa sapat yun. Kaya gusto ko talagang karoon ng ibang negosyo. Grabe no? Anong oras ka gumigising pag umaga? Gumigising ako ng 4 AM. Madaling araw, nagluluto na ako ng mga hotdog, mga street foods na dinadala ko. Pati yung agahan ng mga anak ko. So, dapat maaga ka nang gumising. Diba? Bawal sa isang guro na mali. Kaya, siyempre, anong oras ka pala pumapasok? Pumapasok ako sa eskwela ng 6 AM. Naglalakad ka lang ba? May motor ka din? Nagmamotor din ako. Minsan, sumasakay ako ng tricycle, papunta sa eskwela. 100 pesos, pamasahe doon. Grabe no, 100 pesos. Pero kung magmotor ka, single motor yung sa'yo. Opo. Pero niloan mo yan or may ipon ka? Niloan ko yun kasi yung paaralan ng mga anak ko malayo din. Pero namomonitor mo naman sila. Na hindi ko na namomonitor kasi yandoon ako palagi sa eskwela ha. Monitor ko yung mga teacher ko at siya mga estudyante ko doon. Hindi ko na namomonitor yung mga anak ko time to time. Kumbaga, may sarili kang anak pero hindi mo namomonitor. Parang iba yung peace of mind ng pagiging teacher kasi nakapag-monitor ka sa mga estudyante, naalagaan mo mga needs ng estudyante. Para sa'yo, gaano kahalaga yung time na meron ka na hindi mo na ibigay sa mga anak mo?
Pag nagmamonitor ako sa eskwelahan, parang iniisip ko din, mga anak ko din sila. Yun ang iniisip ko doon. Sa bahay ko na nakikita yung mga anak ko. Buti pa yung mga estudyante ko na mamonitor ko kaysa sa mga anak ko kasi andun ako palagi sa eskwela. 7 p.m. ako makauwi. Yung time ko doon sa eskwelahan, yun na ang inisip ko na time din ng mga anak ko yun. Grabe no, pag ikaw ay teacher, kumbaga mirror mo yung mga estudyante mo, parang anak mo na rin, kumbaga iniisip mo din na yung anak mo inalagaan din ng mga guro Ganun. kung saan school sila. Opo. Magkalayo lang ba? Magkalapit lang ba? Kalayo. Kaya nga pag wala silang masakyan, sila na yung pinagagamit ko ng motor. Ako nagta-tricycle na lang ako papunta sa eskwelahan kasi madami akong dinadala. Yung mga binibenta ko. Grabe no? Para sa akin, napaluha ko. Naramdaman kita, Ma'am Amor, kasi syempre, ako ay anak ng isang teacher. And syempre, yung mama ko, may negosyo din, ice candy. Kaya sabi nga nila, ang pagiging guro ay hindi madali. Para sa'yo, ano yung masasabi mo sa buhay mo ngayon? Parang masaya din. Masaya malungkot. Kahit malungkot ka, pag nakikita mo yung mga estudyante mo, parang masaya ka din. Lalo na pag nakikita mo silang nakatapos na ng pag-aaral, may teacher na akong mga estudyante, may engineer na ako. Parang masaya talaga ako. Parang iniisip ko, ganun din yung mararating ng mga anak ko. Ang fulfillment ng isang teacher no, na may makapagtapos na isang estudyante sa pag-aaral. Ako natatouch ako sa mga teachers, especially ngayon na narinig ko isang guro na katulad mo, Ma'am Amor. And dahil sa naghanap ka ng opportunity, sa isang buwan, magkano yung kita mo? Ngayon, ang kita ko is 54K. Wow, 54K! Kung baga sa pagiging guro mo, ilang taon na yan? Mga isang taon ko tatrabahuhin yun. Isang taon kikitain ang 54K na income mo ngayon ng isang buwan. Dahil sa paghanap mo ng opportunity, Ma'am Amor, ano ngayon ang buhay mo ngayon na nakita mo tong opportunity na? Siyempre, masaya ako. Guminhawa ang pakiramdam ko. Guminhawa din ang buhay ko. Pati yung mga anak ko ba. Pero ilang years pala para mag-retire ka? Tagal pa. Hanggang 43 pa naman ako ngayon. Oh, 43. So ilang years na lang para mag-retire? 22 years na lang bago ako mag-retire. Handa ka na ba sa pagre-retire mo? Kung papararin ako sa opportunity na to, magre-retire ako kahit na hindi aabot sa 22 years. Kumbaga, immediately resign na to. Immediately, agad-agad, no? Na kung ito ay kung 54,000, isang buwan pa lang, kinita mo. How much more kung sa next month, magkano na magiging income mo niyan? I'm so grateful ngayon na 9-10 years ako in service. Dahil sa opportunity na to, dahil sa Elites Empire, magre-retire ako ng maaga. Dahil dito ko maaabot ang mga pangarap ko sa buhay. Ano nga ba talaga yung pangarap mo, Ma'am Amor? Dahil na-topic natin yung dreams mo, bakit ka gusto na mag-retiro ng maaga? Para makasama ko ang aking mga anak. Iba na yung iniisip, no? Pag 43 na or 19 years in service, iba na yung iniisip ng isang guro. Talagang family na, peace of mind sa family, time sa family kasi napakahalaga sa atin yung oras. Kumbaga, yung time, yung freedom na masasabi mo na sana noon mo pa ito nakita. And right now, Ma'am Amor, ngayon nakita mo na tong opportunity na to. Ano yung changes mo? Ano yung pagbabago sa buhay mo na nakita mo tong opportunity na? Thank you sa Elites Empire, nagkaroon ako ng hope sa mga anak ko. Mabigyan ko sila ng oras at nagkakaroon din ako ng savings. Hindi lang ito sa pera, pero sa time, mabibigyan ko na ng time ang mga anak ko. Napakahalaga yung oras sa pamilya. Kasi syempre, ikaw yung hinahanap ng anak mo. Kung ikaw ngayon na gagawin mo tong opportunity na to habang buhay, ano yung masasabi mo sa mga nanonood right now na kung sila walang oras sa family nila, yung nararamdaman mo right now, gaano kahalaga ang oras? Mahalaga ang oras. Kahit may pera ka, kung wala kang oras sa pamilya mo, kulang din yun. Hindi din sapat. Hindi mo maibibigay yung pagmamahal mo, yung kalinga ng mga anak, hindi mo nabibigyan. Pero ngayon, sa Elites Empire, nagpapasalamat talaga ako sa time na ito kasi nabigyan ko na ang mga anak ko ng time para sa kanila. Thank you so much, Coach Long. Papasalamat ako sa'yo. Dahil sa'yo, nabigyan mo ako ng pag-asa na makasama dito sa community na to at sa tiyaga mo sa amin, sa pagtuturo mo sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Coach Long. It's my honor and sobrang saya ko na nakita mo yung opportunity. Kung ako nabago yung buhay, I can't wait makapag-early retire ka, may time ka na sa family mo, and yun yung fulfillment ko sa buhay. Maipasa o ma-spread ko sa itong opportunity na to na hindi lang about the income na meron kami, but the time na kung anong meron kami ngayon, hindi na natin maibabalik. Kaya, for me, napaka-importante ang oras. Kasi ang oras, ang bukas ay magkaiba ngayon. Kaya, anong message mo sa lahat ng nanonood right now na isang guro katulad mo na bago yung buhay, na bago yung pananaw sa buhay, na very inspiring? Anong message mo sa kanila, Ma'am Amor?
Mga kaguro ko, halina kayo sa community na to. Bibigyan nyo ng oras at saka panahon ang inyong pamilya. Hindi lang pera ang hanap nyo dito, pati ang time para sa pamilya nyo. Kaya dito na kayo sa Elite's Empire Community. This time, narinig natin ang inspiring story ni Ma'am Amor and I can't wait na ikaw naman yung matulungan ko, na matulungan kita. I can't wait na mabago din yung buhay mo and I can't wait na makasama ka this community na meron kami. Message me to learn more.